Dapat eksakto ang sukli sa mga customer. Yan ang paalala ng DTI kasunod ng viral post online ng isang rider na hindi nagbibigay ng sukli para raw may pangkain. May unang balita si Von Aquino. Add to cart, magpapatid sundo, kay laking ginhawa talaga ng mga cashless transaction sa ride-hailing at delivery apps. Pero may mga nagka-cash pa rin sa bayaran. E paano kung buo ang pambayad at hirap manukli? Kamakailan nag-viral at nabash ang life hack umano na pinost ng isang rider. Kung 30 pesos pababa ang sukli ng customer, sabihin na lang daw na wala silang bariyang panukli kahit meron. Teknik daw yan para makaipon sila ng pangkain. Pero bawal yan sa ilalim ng Republic Act 10909 o No Shortchanging Act of 2016. Dapat eksakto yung sukli mo. No? So bawal din na magbigay ka ng ibang uri ng sukli. So halimbawa, candy. Trabaho ng negosyo na magsukli ng tama at sakto. At sabi ng DTI, saklaw ng batas ang mga ride-hailing at delivery app kahit wala pa sila noong isa batas ito. Pwede siyang isang type ng informal business at ang informal business ay kasama or sakop ng no shortchanging. Nakausap namin ang uploader ng viral post at kanyang nilinaw. Joke lang yung post na yun, katuwaan lang. Hindi raw siya magsusorry sa mga nagalit na netizen. Hindi rin daw siya naniniwalang gawain ng mga rider ang di magsukli ng tama. Kasi alam kong kahit barya yun, pera nila yun eh. Hindi porkat nag-post ako ng ganun, sa akin yun na ibubunton yung mga galit ko doon sa mga rider na yun. Ito naman ang diskarte ng mga delivery at motorcycle taxi rider na nakausap namin para makapagsukli ng tama. Naghanap muna ako sa tindahan. Pwede ka naman magpabarya kahit na 100 o 50 pesos. Prepared mo na kahit na tig piso o 5 piso. May option naman po para yung kakulangan ko, through e-wallet ko na lang idadagdag dun sa sukli niya. Sa ikatlong paglabag sa No Shortchanging Act, pwedeng masuspende ng 3 buwan ang negosyo. At sa ika-4, mas malaki ang multa at makakansela pa ang license to operate. Abiso ng DTI, isumbong sa kanila ang mga lalabag. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News.